Ang matandang lalaki ay bulag sa loob ng ilang dekada, pero araw-araw pa rin siyang gumagamit ng eye drops. Hanggang sa unti-unting matuklasan ng kanyang kasambahay na nagpapanggap lang pala siya. Tuwing gabi bago siya matulog, palagi niyang nararamdaman ang titig nito. May mga yapak sa may pintuan at butas na kasinlaki ng mata. Sa liblib na burol, silang dalawa lang ang naroon. Sigurado siyang ang matanda ang namboboso sa kanya tuwing gabi. Isang gabi, palapit ng palapit ang yapak. Kumuha siya ng patalim upang mahuli ito. Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakita. Kinaumagahan, may panibagong butas sa pinto, dahilan para matakot siya buong araw. Kahit nag-aalaga siya sa matanda, palihim niyang sinusuri kung totoo nga itong bulag. Palagi rin siyang may dalang patalim. Isang araw, naglakad sila sa pasilyo. Dinala niya ito sa dulo ng daan at binitiwan ng kamay nito. Nanatili lang itong nakatayo sandali, saka kusang bumalik. Lalo siyang nagduda. Dama-dami ang butas sa pinto, kaya napilitan siyang humingi ng tulong sa pari, na siyang nagbigay sa kanya ng trabahong ito. Pero itinanggi ng pari ang kanyang hinala. Bakit niya ito ginagawa? Litong-lito siya kung siya lang ba ang nag-iisip ng kung ano-ano o kung guni-guni lang ang lahat. Nang gabing iyon, nakatayo siyang nakatulala. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumagos sa mga butas ng pinto at tumama sa kanyang mukha. Habang iniisip kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, biglang namatay ang ilaw. Mabilis niyang hinugot ang patalim at dahan-daang binuksan ang pinto. Huminto ang yapak sa labas. Napahinto rin siya. Isang sinag ng liwanag ang tumagos sa silid mula sa butas ng pinto. Sinundan niya ito ng tingin, at nakita niya ang matanda, nakahiga sa kanyang kama. Ang liwanag ay tumama sa mga mata nito. Nanginginig siya sa takot, hindi siya gumalaw. Pumikit siya sandali, at nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na ang matanda. Bago pa siya makakilos, narinig niyang muli ang pamilyar na yapak. Nagbukas siya ng ilawan at tumakbo papunta sa silid ng matanda. Na malayo sa kanya, tahimik ang loob. Gumawa siya ng maliit na butas sa pinto at sumilip, pero walang makita sa dilim. Kaya tinaas niya ang ilawan upang masilip ang loob. At sa sumunod na saglit, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanya.